Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ni Miguelito na madalas ay nakikitang lasing at naghahamon ng away sa mga taga-baryo Pitong Tupa. Kaya naman naging malaking problema yun kay Lola Luciana dahil hindi na niya alam kung paano patitinuin ang kanyang apo. Ang pagkawala ng pamilya ang dahilan ng naging pagbabago ni Miguelito sapagkat hindi niya matanggap ang masakit na nakaraan. Subalit ang pagiging lasinggero pala ni Miguelito ang siyang magliligtas sa baryo mula sa panggugulo ng mga sigbin at ng aswang na nag-aalaga sa mga ito. Sa paanong paraan na ang negatibong asal at ginagawa ni Miguelito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya? Paano siya pagtitiwalaan ng isang mutya kung isa siyang lasinggero? Ang mga katanungang yan ay mabibigyan ng kasagutan sa kabuuan ng ating tampok na kwento sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Natataranta si Lola Lucia nang tawagin siya ng isang babaeng kapitbahay dahil sa ibinalita nito. Ano ka ba? Lasing na naman si Miguelito at nagwawala. Diyos ko, naku po. Wala na talagang ibinigay sa akin ng lalaking yon kundi ang sakit ng ulo. Ay sige na. Susunod ako. Pupuntahan ko ang pasaway kong apo. Tumakbo na ang babaeng kapitbahay at nakasunod doon si Lola Lucia. Pupuntahan nila si Miguelito na lasing at naghahamon ng away. O ano? Wala bang matapang dyan sa inyo, ha? Lumabas sa matapang at hanapin niyo ako. Ano? Nasaan ang matatapang dyan? Andito ako. Hanapin niyo ako. Kilala ng mga taga-baryo Pitong Tupa si Miguelito. Alam na ang asal nito kapag nalalasing, nagwawala at naghahamon ng away. Ika nga ang sabi ng iba ay maoy daw. Subalit hanggang doon lang yun. Hindi naman talaga siya nakikipag-away ni nananakit. Puro sigaw at yabang lang. Kaya hinahayaan na lamang ito ng mga taga-baryo. Ano? Labas sa matapang! Ano ba kayo? Wala bang lalabas dyan, ha? Para harapin ako? O naduduwag kayo sa akin? Lumabas na ang matapang! Labas! Asan na kayo? Harapin niyo ako! Hanggang maya-maya pa, nakarating na sa lugar na kinaroroonan ni Miguelito ang kanyang Lola Luciana. Ala, sige. Ako ang matapang. Ako ang harapin mo. Tinabaan ka ng kulog na bata ka. O ano? Asan ang tapang mo ngayon? Nasaan? Hanapin ba ka? Pwera kayo, Lola Luciana. Hindi kayo kasama sa mga hinahamon ko. Hindi ko kayo papatulan. Lola ko kayo eh. Ako nga ang haharap sa'yo. Kaya ako ang patulan mo para makita mo ang hinahanap mong damuho ka. Sabi ko naman sa'yo, Lola Luciana, hindi ka kasama. Ang kulit mo rin, no? Matanda na kayo, pasaway pa. Aba, talaga niya ko ito.
Tinabaan ka ng lintik at ako pa ngayon ang pasaway. Oo, pasaway kayo. Kasi nga sabi ko, hindi ka kasama sa mga hinahamon ko. Pwera ka! Sila lang! Kung hindi ako kasama, mas mabuti pag umuwi ka na lang para matulog ka na. Hindi pa ako inaantok. Saka wala pang lumalabas na gustong umasa sa hamon ko. Abay, napakakulit mo rin talaga, no? Ako nga ang kumakasa sa hamon mo. O ano? Square tayo. Magsuntukan tayo dito magdamag. Talagang uupakan kita nito basto na hawak ko. Maniwala ka sa akin. Lola, kalma lang. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako kakasa sa inyo. Peace tayo, Lola. O ano? Natatakot ka pala sa akin eh. Mabuti pa sumama ka na sa akin umuwi. Dalian ba? Hinawakan na ni Lola Luciana sa damit ang apo at hinila. Ala, sige. Dalian mo na. Tama ng kayabangan mo rito, Miguelito. Walang mangyayari sa kalokohan mo ito. Itulog mo na lang yan. Lola naman eh, teka. Huwag niyo akong kalat ka rin. Nakakahiya ako. Aba, pero ka pa talagang nalalamang ganyang hiya-hiya. Bilisan mo! Sige na ho, susunod na ako sa inyo. Abay, dapat lang. At kanina pa ako nang gigigil na ihataw sa itong hawak kong baston. Ilalatay ko talaga to dyan sa katawan mo kapag hindi ka pa tumigil sa mga kalokohan mo. Visit na bata ito. Kahit lasing si Miguelito, ay hindi pa rin nawawala ang kanyang respeto sa kanyang lola Luciana. Nakainom man siya, pero kapag naroon ang kanyang lola, ay tiklop kagad siya. Kaya walang nagawa ang lalaking lasinggero, kundi ang sumama sa kanyang lola papauwi. Pagdating ng bahay, ay pinatulog na ito ni Lola Luciana. Habang bagsak sa kamangyari sa kawayan si Miguelito, ay pinagmamasdan siya ng matandang babae. Kung kanina ay pagkainis ang nararamdaman niya sa kanyang apo, pero habang tinititigan ito, habang natutulog, ay napalitan yun ng awa. Dahil naaalala ng matandang babae ang rason kung bakit umabot sa ganung sitwasyon ang lalaking si Miguelito. Pamilyado na si Miguelito, masaya sa piling ng kanyang asawang si Nerissa at nag-iisang anak na si Angela na nasa 8 taong gulang. Pangangarit o pagkuha ng tuba mula sa ubod ng nyug ang isa sa trabaho ni Miguelito. Ipinagbibili niya yon at kung di mabibili ay ginagawa niyang suka. Sa ganung paraan niya binubuhay ang kanyang mag-ina, bukod sa pagtatrabaho din niya sa kanyang maliit na sakahan. Subalit ang kaligayahan na yon ni Miguelito kasama ang kanyang pamilya ay naging panandalian lamang dahil yun sa naging kamatayan ng kanyang asawa at nag-iisang anak. Sobrang sakit sa kanya ang pagkawala ng mga ito, lalo na't ang dahilan nun ay natagpuang walang buhay ang kanyang mag-ina sa kakawiyan. May kagat sa katawan ang mga ito at ang sabi ay namatay dahil sa kamandag. Hindi malinaw kung anong klase ng hayop ang pumatay sa kanyang mag-ina. Labis ang naging paghihirap ng kalooban ni Miguelito magmula noon. Hindi niya matanggap ang sinapit ng mga mahal sa buhay. Kahit anong pilit niyang kalimutan yon, ay hindi naging madali. Kaya pinili niyang uminom na lang ng alak dahil kapag nalalasing siya, ay nawawala sa isipan niya ang masakit na kapalaran. Sapagkat nalulunod ng alak ang kanyang matinding kalungkutan. Hinayaan ni Lola Luciana sa simula ang paglalasing ng apo dahil nga naiintindihan niya ang sitwasyon nito. Kaya nga lang ay nalulung na masyado si Miguelito sa pag-inom ng alak.
Walang araw na hindi ito umiinom na para bang karugtong na ng kanyang araw-araw na buhay ang pagtungga ng inuming nakalalasing. Maging ang dati nitong ginagawa at ang pagtatrabaho ay napapabayaan na. Pilit na lamang inuunawa ni Lola Luciana ang kalagayan ng kanyang apo. Bagamat may mga pagkakataon na naiinis na rin siya rito, lalo na kapag binibigyan siya ng sakit ng ulo. Gustuhin man niya na magbago ang apo, kaya lamang hindi niya alam kung papaano. Sa kabila ng ganung gawain ni Miguelito, ay may tao pa rin na naniniwala at nag-uukol ng paghanga at pagpapahalaga sa kanya. Siya ay si Clarita, isang biyuda na may isang anak na lalaki, si Nico. Dati nang may pagtingin si Clarita kay Miguelito, kaya lamang ang kaibigan niyang si Nerissa ang minahal nito. Kaya nag-asawa na rin siya ng iba. Yun nga lang, maagang namatay sa sakit ang asawa ni Clarita. Maaga rin siyang nabiyuda. Tanging kasama niya na lang sa buhay ay ang nag-iisang anak na si Nico. Nagpapakita ng pagmamalasakit si Clarita kay Miguelito, kaya nga lamang hindi siya pinapansin nito. Nanatili pa rin sa puso ng lalaki ang namatay na asawa at anak. Ilang taon na ang nakalipas, hindi pa rin makawala ang lalaki sa alaala ng kanyang mag-ina. Pero umaasa at hindi nagsasawa si Clarita na isang araw ay mapapansin din siya ni Miguelito. Talaga, anak? Nakita mo si Miguelito? Opo, Nay. Kaya lamang lasing na naman po at kasama po ni Lola Luciana. Muntik na nga po niyang bastusin yung matanda dahil sa pagwawala niya. Para po ba siyang naghahamon po ng away palagi? Ay, ano ba yan? Hindi pa rin siya nagbabago. Nay, bakit po ba laging ganun si Mang Miguelito? Araw-araw po siya lasing. Parang di ko pa nga po yata nakikita na hindi siya lasing eh. Di ba anak? Nasabi ko na sa iyo ang dahilan. Pero Nay, di ba po? Matagal na pong namatay ang asawa at anak niya. May ganun talagang tao, anak. Nahihirapan tanggapin ang sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay. Bakit po kayo, Nay? Di po ba namatay din po si tatay? Hindi naman po kayo gaya ni Mang Miguelito. Siyempre, anak. Ayaw ko naman maging lasanggero. Bakit? Gusto mo ba na uminom din ako ng alak? Siyempre, Nay, ayoko po ng ganun. Saka, pangit ko kapag nalalasing po ang isang tao eh. Para pong baliw. Ikaw talaga, Nico. Kasi po, ganun po si Mang Miguelito eh. Kung sino-sino po ang sinisigawan tapos naghahamon po ng away. Buti nga po, hindi po siya pinapatulan ng mga tao. Kasi nga, alam nilang hindi naman talaga pala away si Miguelito. Kaya hinahayaan na lang nila. Saka diba, kahit naman lasing si Miguelito, wala naman siyang sinasaktan. Opo, wala nga po. Saka, takot po siya kay Lola Luciana niya. Kapag tinawag siya, sunod kagad. Kaya nga sabi ko sa iyo, Nico, anak, kahit nga lunod sa alak si Miguelito, hindi nawawala ang respeto niya sa kanyang lola. Nay, gusto niyo po ba si Mang Miguelito? Ha? Ano namang tanong yan, anak? Wala lang po. Naisip ko lang po. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya, anak? Para maging ikalawa mong tatay? Basta hindi lang po siya maglalasing. Okay na po sa akin yun. Yan ang hindi natin alam kung kailan mangyayari. Hanggang naglalasing po siya, Nay. Ayoko po kay Mang Miguelito para maging tatay ko. Napangiti na lamang si Clarita dahil sino nga naman ang magkakagusto na maging tatay ang isang walang ginawa kundi ang uminom ng alak at magyaya ng away. Kinabukasan, sa paggising ni Miguelito, ay tahimik ito na nakaupo lamang sa kanyang kamang kawayan. Nilapitan siya ni Lola Luciana na may dalang mainit na kape. Heto, apo.
Uminom ka na muna ng kape para mawala naman yung hangover mo. Kahapon na ba? Lasing na lasing ka na naman. Walang imik si Miguelito na nakatingin lamang sa kanyang lola Luciana. Kinuha ang kape na dala ng kanyang lola at tumikim. Bahagya pang napaso ang labi nito. Bagong kulo ang tubig na nilagay ko dyan, apo. Kaya masyado pa yung mainit. Pero tama lang yan sa'yo. Para magising ka. Sakit ng ulo ko. Ano ho bang nangyari, Lola Luciana? Hayag ka na naman, ah. Tanong na paulit-ulit na lang pagkatapos mo ang magpakalasing. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po talaga maalala ang mga nangyayari sa akin kapag nakakainom ako. Ano pa nga ba? Gaya ng dati kung sino-sino na naman ang inahabol mo ng away. Masalamat ka na lang talaga na walang pumapatol sa'yo. Ewan ko ba, Lola? Nawawala kasi ang sama ng loob ko. Pati yung kalungkutan ko kapag umiinom ako ng alak. Kapag lasing na ako, nakakalimutan ko ang lahat ng nagpapagulo sa isip ko. Pero ano naman ang nagiging resulta? Nagmumukha ka na parang sirang ulo at may sapak sa utak dahil sa mga pinaggagawa mo. Hindi ko na yata kayang hindi ako uminom, Lola. Hindi totoo yan, Miguelito. Paano? Pili-pili mong uminom sa halip na sikapin tanggapin ang naging kapalaran mo. Apo, ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang mawala ang mag-ina mo. Lola, kahit ilang taon pa po ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang sakit. Sana nga lamang alam ko kung anong hayop yung pumatay sa kanila para hahanapin ko at igaganti sila. Ay, nako. Walang magandang ibubunga kung patuloy ka mabubuhay sa nakaraan. Alam mo, Apo, huwag mo naman sayakin ang buhay mo dahil sa isang nakaraan. Pabayaan niyo na lamang po ako sa ngayon, Lola. Siguro'y darating din po ang panahon na matatanggap ko po ang lahat. Abay, kailan naman yun? Yun po ang hindi ko pa po kayang sagutin. Napabuntong hininga na lamang si Lola Luciana. Ibig lang sabihin, hindi pa handa si Miguelito na tuluyang makawala sa masakit na nakaraan. Hanggang ngayon ay naghihirap pa rin ang kalooban niya. Umalis ng bahay si Lola Luciana dahil sa kabila ng kanyang katandaan ay nagsisikap siyang magtrabaho para sa kanilang dalawa ni Miguelito. Nagtungo siya sa gubat upang humanap ng mga halamang gamot na ilalaga niya at ipinagbibili. Marunong ding manghilot ang matanda at sa bawat perang bayad sa serbisyo niya bilang hilot ay doon nanggagaling ang kanilang ginagamit sa araw-araw. Nang makabalik si Lola Luciana mula sa pangunguha ng mga halamang ugat, ay wala na naman sa kanilang bahay si Miguelito. Isang bagay lang ang agad na naisip niya. Yun ay gumawa na naman ng paraan ng apo niya para magkaroon ng pera at makabili ng alak. Dumidiskarte si Miguelito para kumita ng barya para sa alak. Taga-kumpuni ng mga sirang parte ng bahay, tagalinis ng bakuran at kung ano-ano pa. Barya-barya man ang kinikita ay wala siyang pakialam basta may pambili siya ng alak na panglaman sa kanyang sikmura. Kaya kapag nakabili na ng alak si Miguelito, ay pupunta na ito sa isang kubo sa bukid na madalas niyang tambayan at doon niya mag-isang tutunggain at uubusin ng alak. Kapag tinamaan na siya, ay saka aalis ng kubo at magwawala. Liligaligin ang mga taga-baryo, maghamon ng away at gagawa ng eksena. Yun nga lamang, hindi na siya pinapansin, kundi pinagpapasensyahan na lamang. Subalit may mga pagkakataong ang kayabangang ipinapakita ni Miguelito kapag lasing ay napapakinabangan at nagiging makabuluhan. Gaya na lamang ng pangyayaring nakatakda para siya
ay papurihan at hangaan. Takot na takot si Nico, ang anak ni Clarita, dahil hinahabol siya ng isang asong nagwawala. Hanggang sa nakasalubong ni Nico ang lasing na si Miguelito. Mang Miguelito! Mang Miguelito! Tulong! Tulungan niyo po ako, Mang Miguelito! Ano ba yon? Bakit, Nico? Ano ba nangyari sa'yo, ha? Mang Miguelito, tulong po, may humahabol po sa aking aso. Tulungan niyo po ako. Aso lang ba? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Yakang-yaka ko yan. Sige po, tulungan niyo na po ako. Hoy! Ikaw na asong ka lang, ha? Ako ang hanapin mo! Ipinatabi ni Miguelito si Nico at sinalubong niya ang paparating na asong nagwawala. Lumundag ang aso para sugurin si Miguelito. Nahawakan niya ang isang paa ng aso, saka pinaikot-ikot sa ere habang hawak ang isang paa ng aso. Sa kanya yon ibinalibag sa malayo. Tumama ang aso sa isang puno ng nyog at nang bumagsak ay hindi na ito gumagalaw. Parang nawala ng malay ang aso, kaya nailigtas ni Miguelito si Nico sa nagwawalang hayop. Nagpalakpakan ang mga taong nakakita sa pangyayaring yun. Hindi sila makapaniwala na magagawa yun ng isang taong ang akala nila ay tanging pag-inom lang ng alak ang alam. Masayang lumapit si Nico at nagpasalamat kay Mang Miguelito. Salamat po. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mang Miguelito. Ayos lang, Utoy. Hindi ka ba kinagat nung asong yun? Hindi naman po. Salamat po talaga sa inyo, ang galing niyo po. Ang husay niyo po at ang tapang niyo pa. Idol na idol ko na po kayo ngayon. Kahit lagi po kayong lasing. Yun nga nagpapalakas ng loob ko eh. Alak. Gusto ko po makabawi po sa inyo, Mang Miguelito. Ganun ba? Simple lang naman ang makakapagpayasa sa akin eh. Alak. Yun lang ang gusto ko. Sige po. Sasabihin ko po sa nanay ko. Naging usap-usapan sa baryong Pitong Tupa ang ginawang pagliligtas ni Miguelito sa batang si Nico sa isang asong nagwawala. Kaya naman, maraming humanga rito at kahit madalas lasing, ay nakuha nila ang respeto ni Miguelito dahil nga sa kabayanihang ginawa nito. Ikinatuwa naman ng kanyang lola Luciana ang bagay na yon dahil hindi lang pala problema at sakit ng ulo ang ibinibigay sa kanya ni Miguelito, kundi may gagawin din palang ikatutuwa niya para maipagmalaki. Natutuwa ako sa ginawa mong yun, Apo. Tama ang ginawa mo, Miguelito. Ngayon, hindi ka lang kilala bilang lasinggero, kundi tagapagligtas din. Tsamba lang po yun, Lola Luciana. Kahit na ano pang tawag mo doon, Apo, mabuti bagay pa rin ang ginawa mo dahil may buhay kang iniligtas. Kung may dapat po silang pasalamatan, Lola, hindi po ako yun. Abay, sino naman? Ikaw yung nagligtas kay Nico, hindi ba? Ikaw ang nakapagpatumba dun sa nagwawalang aso. Hindi nga po ako, Lola. Magpasalamat po sila doon sa nainom kong alak. Kundi po dahil sa alak na yun, ay hindi lalakas ang loob ko. Hindi ako tatapang at hindi magiging makapal ang mukha ko. Ibig sabihin, kapag ganyan ka na hindi nakakainom ng alak, hindi mo magagawang tulungan yung bata, ganun ba? Lola, alam niyo naman lumalakas lang po ang loob ko at parang nagiging manhid ang utak ko kapag may karga akong alak sa utak eh. Kapag wala, mahiyain at mas gusto kong nag-iisa lang ako. Hay, nako. Kung sa bagay ay tama ka naman. Pero hindi maganda. Nagagawa ka lang na mabuti kung nalalasing ka. Ganun po ako, Lola eh. Kaya hayaan niyo na lang. Ang mahalaga kahit papano eh,
may silbi pa rin ako, lalo na kapag lasing. Napailing na lamang si Lola Luciana sa sinabi ng kanyang apo. Subalit tama rin ang sinabi nito. Kakaiba ang tapang at lakas ng loob na ibinibigay ng alak kay Miguelito. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Clarita dahil sa pagliligtas ni Miguelito sa kanyang anak. Kaya gusto niyang makita at makausap ito. Nay, kailangan po. May dala ka pong alak kapag kakausapin niyo po si Mang Miguelito. Alak? Bakit alak, anak? Yun po ang gusto niyang regalo sa kanya. Kaya po, bili po tayo bago po tayo pumunta kay Mang Miguelito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Nico? Opo, Nay. Sure na sure po ako. Talaga lang, ha? Pero sige na nga, kung yun ang gusto niya. Baka kasi kung magbibigay tayo ng pagkain sa kanya, hindi naman niya kainin. Saka tsak matutuwa po yun, Nay, kapag alak po ang regalo natin sa kanya. Ayoko sanang alak ang ibigay kasi parang kinukonsinti natin ang pagiging tumador niya. Kaya lang, kung di naman yun ang iririgalo natin, baka hindi tayo pansinin at kausapin. Kaya walang nagawa si Clarita kundi bumili ng 2 bote ng alak na ireregalo nila kay Miguelito. Nang makabili na ng alak ang mag-ina, ay pinuntahan na nila sa kubo na madalas tinatambayan ni Miguelito. Nagtataka ang lalaki sa pagtungo roon ni Clarita at Nico. Mang Miguelito, kumusta po kayo? Pasensya ka na kung naabala namin ang pamamahinga mo rito sa kubo, ha? Anong kailangan niyo sa akin? Gusto ko lang magpasalamat sa pagliligtas mo sa anak ko, Miguelito. Wala yun, ayos lang Clarita. Maliit na bagay yun. Mang Miguelito, may regalo po pala kami sa'yo. Sinabi ko po kay nanay, yung regalo po na gusto mo. Tila biglang kumislap ang mga mata ni Miguelito nang marinig ang sinabi ng batang si Nico. Napangiti pa ang lalaki. Mula sa isang plastic bag na dala ni Clarita ay inilabas niya ang 2 bote ng alak at iniabot yon kay Miguelito. Malaki ang pagkakangiti niya nang makita ang alak na ibinigay sa kanya. Aba, ayos na ayos to . Salamat. Maraming salamat sa regalo nyo. Hinalikan pa ni Miguelito ang bote ng alak na hawak. Tila wala siyang pagsidlan ng kasiyahan dahil sa alak na ibinigay sa kanya ni Aling Clarita. Okay na po ba sa inyo yan, Mang Miguelito? Oo naman, Nico. Okay sa all right tong regalo nyo. O siya, Miguelito. Hindi na kami magtatagal ng anak ko, ha? Para matikman mo na yung dala naming regalo. Sige Clarita. Salamat sa inyo . Saka kung magre-regalo ulit kayo, dalhin nyo na lang dito sa akin . Napangiti na lamang si Clarita sa sinabi ni Miguelito. Naisip niya na talagang lulong na sa alak ang lalaking kanyang hinahangaan. Nang makaalis na ang mag-ina, ay agad na binuksan ni Miguelito ang bote ng alak. Sa tingin niya ay medyo mamahalin ito, hindi kagaya ng gin na lagi niyang iniinom. Nakailang tungga agad siya sa alak, kasabay ang malaking pagkakangiti. Uy, ayos. Suwabing-suwabe ang lasa. Gumuguhit sa lalamunan. Ang sarap. Pinanay-panay na ang tungga ni Miguelito na parabang may kaagaw ito sa pag-inom. Kaya saglit lang ay naubos niya agad ang 2 bote ng alak. Minsan pa ay tila napapraning na naman ito at susuray-suray na lumakad upang maghanap ng away na wala namang pumapansin sa kanya. Kapag ganong lasing na si Miguelito, ay darating si Lola Luciana
para sunduin ng apo at patulugin na ito. Ayaw din niya kasing nakakaabala pa ang apo sa mga taga-baryo Pitong Tupa. Kahit pa kabisado na ang ugali ni Miguelito, nalaman ni Lola Luciana kung kanino galing ang alak na ininom ng apo. Wala siyang nagawa dahil alam niyang paraan lang yun ng pagpapasalamat ni Clarita ang magbigay ng regalo. Payapa at tahimik ang pamumuhay sa baryo ng Pitong Tupa. Ang totoo nga niyan ay si Miguelito lamang ang nagdadala ng problema sa baryo dahil nga sa ugali nito. Kaya naman, nagiging malaking balita ang mga pangyayaring hindi pangkaraniwan, gaya ng isang pangyayaring naging paksa ng usapan kinabukasan. Jesus Mariosep naman. Gayon lang ito nangyari. Bakit po, Lola Luciana? Ano bang balita ang nasagap niyo dyan sa labasan? Nakakabahala at nakakatakot, Miguelito. Dahil merong pamilyang pinatay. Ano ho? Pinatay? Minasakir? Ewan ko. Basta ang sabi-sabi wakwak daw ang katawan at may mga lamang loob na nawawala. Diyos ko, pinatay ng halimaw? Posible. Dahil isang halimaw lamang ang makakagawa ng ganong kahindik-hindik na pagpatay. Kung ganun pala, Lola, ay may halimaw ng gumagala rito sa baryo natin? Malamang, iho. Isang aswang ang gumawa nun. Aswang? Diyos ko, iba na talaga ang panahon ngayon. Marami ng mga nangyayaring hindi pangkaraniwan. Kaya nga dapat magbago ka na rin, Apo. Tama na yung kakainom mo ng alak dahil walang mabuting idudulot yan sa katawan mo. Ba't parang napunta po sa akin ang usapan ngayon, Lola Luciana? Aswang po ang pinag-uusapan natin. Tapos biglang nasama ako. Pinakita ko lang sa'yo na pasama na ng pasama ang mundo. Kaya wag ka nang makadagdag pa. Ay, nako, dyan na nga kayo, Lola. Iniiba nyo naman po ang usapan eh. Alis muna ako. O, saan ka na naman mapupunta? Dyan lang po. Diyan lang, tapos mamaya ilasing ka na naman pag uwi mo. Tuloy-tuloy na umalis si Miguelito. Hindi na nito pinansin ang sasabihin pa ng kanyang lola. Ayaw rin kasi niyang marinig pa. Kaya mas mainam na iwan na lamang niya ito. Nasanay na rin si Lola Luciana sa ugaling yun ng kanyang apo at wala na rin siyang magawa pa. Sagad na rin siya sa pagpapasensya. Nang wala na ang apo, ay naisip muli ng matandang babae ang tungkol sa aswang na pumatay ng isang pamilya. Hindi pangkaraniwan ang pangyayaring yun, kaya tiyak na ikinakabahala yun ng lahat ng naninirahan sa baryo ng Pitong Tupa. Samantala, naiwang nag-iisa si Nico sa kanilang bahay. Umalis ang kanyang nanay para dalhin ang ipinaluto sa kanyang biko. Pagluluto ng mga kakanin ang pinagkakakitaan ni Clarita. Sa ganung paraan sila nabubuhay ng kanyang anak. Nainip sa kanilang bahay si Nico, kaya naisipan itong lumabas para makipaglaro sana sa ibang bata. Kaya lamang, walang mga batang naglalaro. Marahil ay nasa kani-kanilang bahay pa at hindi pinapayagang lumabas ng kanilang magulang. Dahil nga sa napabalitang masamang nangyari sa isang pamilya. Pero hindi yun ikinatatakot ni Nico. Dahil walang batang makalaro si Nico, kaya naisipan niyang magpunta sa kakahuyan kung saan merong dampa si Miguelito na nagiging pahingahan. Hindi rin alam ni Nico kung bakit dun siya dinala ng kanyang mga paa. Siguro dahil nagiging magaan na rin ang loob sa kanya ni Miguelito na minsan ay iniligtas siya. Dinatnan niya roon na natutulog ang lalaki. Hindi niya alam kung lasing ba ito, pero wala naman siyang nakikitang bote ng alak
Nag-aalala siyang gisingin ito dahil baka magalit. Kaya nag-iikot-ikot muna siya. May mga puno ng bayabas malapit sa dampa. Nakita ni Nico na may mga hinog na bayabas at gusto niyang pitasin yun. Kaya nga lamang, medyo may kataasan yun. Kaya humanap siya ng tuyong sanga na magagamit para maabot ang hinog na bayabas. Pilit niyang sinungkit yun gamit ang nakitang tuyong sanga. Subalit hirap pa rin ang bata, kaya hinampas na lang niya. Sa paulit-ulit na paghampas ay nalaglag din ang hinog na bayabas. Kaya lamang nakalikha siya ng ingay na dahilan para magising si Miguelito. Mainit ang ulo nito. Buisit naman o. Natutulog ang taong ingay-ingay. Sino ba yung nag-iingay na yun? Bumangon si Miguelito sa kanyang pagkakahiga para hanapin kung sino ang lumikha ng ingay na umistorbo sa kanya. Naku po, nagising si Mang Miguelito. Mukhang galit. Nakita ni Miguelito ang batang si Nico na agad namang humingi ng pasensya sa kanya. Sorry po Pasensya na po talaga kayo, Mang Miguelito. Naistorbo ko po yata ang pagtulog nyo. Ano bang ginagawa mo rito, Nico? Teka lang, dinalhan mo ba ako uli ng alak? Aba, ayos yan. Nako, wala po akong dali. Namasyal lang po ako dito. Naisip ko po na puntaan kayo para po makakwentuhan. Gusto mo makipagkwentuhan sa kagaya ko? Opo, kasi po alam kong mabait kayo at mabuting tao. Ako? Mabuting tao? Hindi kaya nahihibang ka na ha, iho? Hindi po, natitiyak ko pong mabuting tao po kayo. Kasi po iniligtas nyo nga po ako dun sa asong humahabol sa akin eh. Kaya alam ko po na mabait po kayo. Isang lasinggero, tinatawag mong mabait. Ayos ka rin ah. Mang Miguelito, lasinggero lang po kayo pero alam ko po, hindi po kayo masamang tao. Natahimik si Miguelito sa sinabi na yon ni Nico. Ang totoo, yun ang kauna-unahan niyang narinig na sinabihan siyang mabait at mabuting tao. Isang bata na hindi siya hinusgahan kung ano man siya o anong ginagawa niya. Salamat sa sinabi mo, Nico ah. Totoo naman po yun eh. Alam ko po na mabait po kayo. Nico, nasabi mo kanina na gusto mo makipagkwentuhan sa akin, di ba? Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Saka alam ko po, kaibigan ko na po kayo eh. Kasi nga po, di ba iniligtas niyo po ako? Pwede namang maging magkaibigan tayo, di po ba? Oo naman, pwede. Natutuwa nga ako na gusto mo ako maging kaibigan. Samantalang yung ibang tao ayaw na ayaw sa akin. Basta po ako, kuya. Gusto ko maging kaibigan po kayo. Saka nakakatuwa po pala kayong kausap kapag hindi po kayo lasing. Saka mas magandang lalaki po pala kayo kapag wala po kayong toma. Bakit? Ano bang itsura ko kapag nakainom ako? Para po kayong may siltik sa utak eh. Mukha po kayong praning na lagi po naghahamon ng away. Loko ka. Pero tama naman yung sinabi mo eh. Kaya nga maraming naiinis sa akin. Kaya nga po, mas maigi po na wag na lang po kayong uminom para po mas marami kayong maging kaibigan. Alam mo kasi, Nico, sa alak lang nanggagaling ang tapang at lakas ng loob ko eh. Saka nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko kapag lasing ako. Lalo na yung nangyari sa pamilya ko. Alam ko po yun, Mang Miguelito, kasi naikwento na po sa akin ni nanay. Kaya nga po, naaawa po siya sa inyo eh. Teka nga, wag na nga lang natin pag-usapan yun. Ayoko maging malungkot. Sige po. Mang Miguelito, eto nga po pala. May hinog po akong bayabas na nakuha. Gusto niyo po ba? Hati na lang po tayo. Tayo na lang yan, Nico. Mahilig ka ba sa bayabas? Opo, lalong-lalo na po kapag hinog.
Kaya lang po, hindi ko na po maabot yung ibang bunga eh. Ang taas-taas kasi. Ganun ba? O sige, di bale. Akong bahala. Kukunin na natin yung iba pang hinog na bayabas. Ibibigay ko lahat sa'yo. Talaga po? Oo. Saka sabi mo, di ba, magkaibigan na tayo. Kaya, re-regaluhan kita ng hinog na bayabas. Ayos ba yun? Opo, ayos na ayos. Salamat po, Mang Miguelito. Teka, pero may isa akong kondisyon, Nico. Ano po yun? Sa susunod, pagpunta mo dito, dalan mo ako ng alak, ha? Po, pero wala po kasi akong pambili nun eh. Eh di humingi ka sa nanay mo. Sige na. Hindi kasi maalis ang uhaw ko eh, kapag di ako nakakainom ng alak. Sige na nga po. Susubukan ko pong sabihin kay nanay. Yun ang naging simula upang maging malapit sa isa't isa si Nico at Miguelito. Kaya nang sumunod na pagdalaw ng bata kay Miguelito sa tambayan nitong dampa, ay may dala na nga itong alak. Galing sa kanyang ina ang ipinambili niya. Hindi rin kasi mapahindian ni Clarita ang pakiusap ng anak, lalo na't para yon kay Miguelito na alam niyang may utang na loob sila dahil sa ginawa nitong pagliligtas kay Nico. Samantala, sa bahay naman ni Clarita ay kanina pa niya hinihintay ang kanyang anak. Alam niyang nagpunta yon kay Miguelito. Lumabas ito ng bahay upang hintayin sa labas ng bahay ang pag-uwi ng kanyang anak. Sa kanyang paglabas ay nakita niyang may lalaking naghihintay doon. Napakunot ang noo ni Clarita. Pamilyar sa kanya ang lalaking yon. Calixto? Ikaw nga ba yan? Oo, Clarita. Nagbalik ka dito sa baryong Pitong Tupa? Oo. Dahil may binalikan ako. Sino? Ikaw. Akala mo yata madadala mo ko sa kalukuhan mong yan. Alam ko may iba kang binalikan dito. Bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin. Calixto, diba sinabi ko na sa'yo? Huwag mo sabihing aasa ka uli. Bakit? Masama bang umasa uli? Saka hanggang ngayon, wala ka pa rin namang asawa. Dahil mas pinili kong wag nang mag-asawa pa. Kaya pasensya ka na. Dahil kung anong desisyon ko noon bago ko umalis dito sa baryo, yun pa rin ang pasya ko. Ano ka ba naman, Clarita? Unang araw ng pagkikita natin, pagkatapos ng kung ilang taon na di tayo nagkita, iyan kagad ang sasabihin mo sa akin. Pambihira ka naman. Mas maigi ng diretsahin kita para hindi ka na umasa pa. Dating naging manliligaw ni Clarita si Calixto. Lalo na nung nabiyuda siya, ay hindi na siya tinigilan nito. Kaya nga lang, wala talaga siyang nararamdaman para sa lalaki. Dahil nga may taong tunay na nagpapatibok na ng kanyang puso. Walang iba yun, kundi si Miguelito. Yun nga lang, hindi siya napapansin ito. Pero nagbabakasakali siya na darating ang araw na mapapansin din siya. Lalo na ngayong nagiging malapit rito ang anak niyang si Nico. Wala ka nang sasabihin pa. Salamat na lang sa pagdalaw mo, Calixto. Papasok na muna ako sa loob ng bahay. Marami pa akong kailangan gawin. Busy ako. Iniwan na ni Clarita ang lalaking si Calixto. Subalit kung nakikita lang sana ng babae ang itsura ng lalaking kausap niya kanina, ay hindi niya magugustuhan ang reaksyon ng mukha nito. Nakakunot ang noo nito, subalit may lumitaw na kakaibang ngisi sa mga labi. Tila ba may hindi magandang pinaplano ito? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kayang bigyan ng pagkakataon. Pabulong ang pagbabanta na yon ni Calixto. Kung anuman ang laman ng isip, ay siya lamang ang nakakaalam nun. Samantala, ipinagtataka naman
ni Lola Luciana ang pag-uwi ng bahay ni Miguelito. Lasing ito pero hindi ito gumawa ng eksena at naghamon ng gulo sa kalye. Tuloy-tuloy itong pumasok sa bahay at naupo sa kanyang kawayang kama. Kaya napatanong si Lola Luciana sa kanyang apo. Ayos ka lang ba ha, Miguelito? Oo naman po, Lola. Bakit ba? Wala ka bang sakit? Wala. Okay lang ako, Lola. Okay lang ako. Lasing lang po ako pero wala akong sakit. Kaya ayos lang ako, Lola. Wala problema. Bihira. Isa yata itong himala. Bakit niyo naman po nasabi na isa tong himala, Lola? Hindi kasi ganyan ang Miguelito na kilala ko. Ang kilala ko, Miguelito, maingay. Nagwawala kapag nalalasing. Pero ikaw ngayon ay nandito sa loob ng bahay at tahimik. Bakit, apo? Ano bang klase ng alak ang nainom mo ngayon? Parang hindi yata panis. Parang imported yata. Lola, yung ininom ko, gaya din ng alak na dati kong iniinom. Bakit ibang-iba ka nga ngayon, apo? Ano ba dahilan? Kasi Lola, nakiusap po sa akin si Nico. Yung batang anak ni Clarita. Sabi niya, kung pwede daw, ay wag na daw akong mag-ingay at magwala kapag ako'y nakakainom. Kasi para daw akong nasisiraan ng ulo eh. Mukha raw akong may saltik sa utak. Tama naman siya, apo. Ganun na ganun ka nga. Kaya nga madalas gusto kong bambuhin ka na lang ng bastot ko. Kasi sobra-sobra na kahihiyang ibinibigay mo sa akin. Maigi naman at napag-isip-isip mo yon. Kaya tama lang, nasundin mo ang pakiusap na yon ni Nico. Kaibigan ko na po kasi ang batang yun, Lola. Aba, talagang himala. Dahil sa dami na maaari mo maging kaibigan, ay isang bata pang naging kaibigan mo. Kasi Lola, natutuwa ako sa kanya eh. Hindi siya natatakot sa akin. Saka siya mismo may gusto na maging kaibigan ko siya. Aba, sino ba naman ako para tumanggi? Mabait naman na bata si Nico. Napangiti na lamang si Lola Luciana sa sinabi ni Miguelito, pero natutuwa siya na isang bata lamang pala ang unti-unti na makakapagpabago sa kanyang lasinggerong apo. Yun nga lang, lasinggero pa rin, pero kahit paano ay nabawasan na ang kalokohang ginagawa kapag kargado ng alak. Samantala ng gabing yun, ay maagang natulog si Clarita dahil napagod siya sa pagluluto ng kakanin na inorder sa kanya. Nakaramdam siya ng panunubig, kaya nagising siya at nagpunta sa kubeta. Habang nasa loob siya, ay may kakaibang ingay siyang naririnig at tila may kumakalayg sa bubungan ng kanilang bahay. Nagtataka si Clarita na bahagyang nakaramdam ng takot, pero kailangan niyang lakasan ng kanyang loob. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, ay pinilit niyang maging matapang para sa kanyang anak. Wala kasi silang maaasahan, kundi ang sarili lang niya. Nang makalabas ng kubeta si Clarita, ay agad na kinuha ang karit na nakasabit sa dingding ng kanyang bahay. Kung sino ka man, at kung ano ka man, gigilitan kitang hayop ka! Humanda ka! Sinadya ni Clarita na pag-ingayin ang hawak niyang karit. Pinatunog niya yon habang ang talim ay pinalakad sa dingding na kawayan, kaya lumikha yun ng kakaibang ingay. Hindi yun kaaya-aya sa pandinig ng kung anumang nilalang na nasa labas ng bahay. Sinasabi ko na nga ba? Isang aswang nagpaparamdam sa akin. Bago lumabas ng bahay si Clarita, ay dumakot ito ng asin. Pinalakas ang kanyang loob
para harapin ang nilalang na pakiwari niya ay isang aswang. Kung ano man ang kailangan mong hayop ka, nandito na ako. Lumapit ka, aswang! Harapin mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Magpakita ka sa akin! Hindi kita aatrasan! Papatayin talaga kita! Nagpakita ng katapangan si Clarita sa sinasabi niyang aswang na nasa labas ng bahay. Kaya lamang, hindi ito nagpakita sa kanya. Ano? Naduduwag ka ba, aswang? Ngayon ko lamang nalaman na may duwag din palang aswang. Ang sabi ko, lumabas ka! Harapin mo ako! Harapin mo ako! Nakatingala sa itaas si Clarita dahil ang aswang na iniisip niya ay nasa bubong ng bahay. Isang aswang ito na may pakpak at lumilipad. Kaya lamang, ibang aswang ang biglang nagpakita sa babae. Isang aswang na katulad sa isang mabangis na hayop ang biglang sumugod sa kanya. Nasindak siya, subalit kailangan niyang lumaban. Agad niyang isinaboy ang dakot niyang asin sa umataking aswang sa kanya. Dumikit ang mga butil ng asin sa aswang na ang itsura ay gaya ng isang mabangis na hayop. Kaya lamang huminto lang ito at ipinilig-bilig ang katawan. Kaya ang asin na dumikit sa balat nito ay nagsipagtalsikan lamang. Nakaramdam ng takot si Clarita dahil walang epekto sa aswang na yun ang asin na isinaboy niya. Bigla pa niyang naalala ang napapabalitang isang pamilya na pinatay ng aswang. Posibleng ang aswang na nasa harapan niya ngayon ang pumatay sa pamilyang yun. Pero hindi siya papayag na ganun din ang maging kapalaran. Kaya hinawakan niya ng mahigpit ang hawak na karit na gagamitin niya para harapin ang aswang. Galit ang aswang na nasa kanyang harapan. Umusok pa ang ilong ng halimaw. Ikinahig ang paa sa lupa, saka sumugod kay Clarita. Subalit bago pa ganap na makalapit sa kanya ang halimaw, ay biglang may humarang dito. Gulat na gulat si Clarita sa nakitang magliligtas sa kanya. Si Miguelito ang humarang at humarap sa aswang na kanina lamang ay gusto nang pumatay sa kanya. Nakikipagpambuno si Miguelito sa aswang. Alam niyang lasing ang lalaki dahil amoy na amoy niya ang alak. Delikado si Miguelito. Baka hindi niya kayanin ang aswang. Pero mali ang iniisip ni Clarita dahil saglit pa ay nakita ng babae na nagawang balian ni Miguelito ng braso ang aswang. O ano? Diablong bungo ka! Hanggang dyan lang pala ang yabang mong aswang ka eh! Ano? Laban pa! Muling hinawakan ni Miguelito ang aswang at minsan pa'y binali niya ang isa pang braso nito. Dinig na dinig ni Clarita ang paglagutok ng nabaling buto ng halimaw. Hanggang atungal ka lang pala eh! Sisiw ka lang! Sisiw! Maraming salamat sa iyo, Miguelito. Kung di ka dumating, baka wala na ako. Baka napatay na ako ng aswang na yan. Wala yon. Ayos ka lang ba, Clarita? Oo, ayos lang ako. Eh ikaw, Miguelito, okay ka lang ba? Oo naman. Okay lang ako. Walang problema. Buti pala't napadaan ako dito sa bahay nyo. Nakita ko ang aswang na yan. Maraming salamat talaga sa iyo, ha? Ngayon, hindi lang ang anak ko ang iniligtas mo. Pati na rin ako. Mabait ka kasi sa akin, Clarita eh. Binibigyan mo ako ng alak. Oo nga pala, speaking of alak, meron ka pa ba dyan ha? Gusto ko pa kasing uminom eh. Bitin pa ako. Gusto mo ng alak? Oo naman. Diyan nga sa alak nang gagaling yung tapang ko eh. Kaya hindi pwedeng wala akong alak. Yan na nga dumadaloy sa katawan ko eh. Hindi na dugo. Lihim na napangiti na lamang si Clarita sa sinabing yon ng lasinggerong si Miguelito
Hayaan mo bukas, Miguelito. Ibibili kita ng alak. Pangako yan. Sinabi mo yan, ha? Aasahan ko. Tuparin mo yan. Oo, Miguelito. Bibigyan kita bukas. Pangako. O sige, kailangan ko nung umuwi. Natitiyak ko, hinahanap na ako ni Lola Luciana. Salamat uli, Miguelito, ha? Wala yun. Basta yung alak ko bukas, ha? Babalik ako rito. Kukunin ko yun. Napailing na lamang si Clarita. Pero paano ba niya tatanggihang bigyan ang isang taong pinagkakautangan nila ng buhay ng kanyang anak na si Nico? Napaisip din ang babae na paano ba pagkakaitan ng alak ang kagaya ni Miguelito kung sabi nga niya ay sa pagiging lasing at sa alak nang gagaling ang kanyang lakas at tapang. Nang makauwi na si Miguelito, ay dinatnan niyang gising ang kanyang lola Luciana. Gabing-gabi, ay kayo ka lamang umuwi. Napalaban mo ko, Lola. Ano ka mo? May nakaaway ka ba? Akala ko ba hindi ka na nakikipag-away, ha? Nagpakalasin ka na naman para manggulo. Ang bihira ka talaga, bata ka. Ano ba yan? Relax lang, La. Relax. Wala po akong ginulo. Pero may pinatay ako. Jesus Mariosep, demontres ka. Mapapatay ka na rin ngayon. Lalo mo lang ginulo ang buhay mo, Miguelito. Naku po. Sobrang ang sakit ng ulo na binibigay mo sa akin. La, sabi ko nga relax lang. Patapusin mo kaya muna ako magkwento. Agaw eksena ka eh. Hindi pa nga ako tapos sa sinasabi ko eh. Bira ka na kaagad ng bira. Patapusin niyo muna ako. Pakinggan niyo muna. Sino ba yung nakaaway mo at pinatay mo? Eh di aswang. Ano ka mo? Totoo ba yan? May pinatay kang aswang? Oo nga po. Iniligtas ko si Clarita. Kaya ako nagawang patayin yung aswang na yun. Kasi kung di ko siya pinatay, aba, baka si Clarita ang napatay nun. Ibig sabihin, iniligtas mo si Clarita, Apo? Oo nga la, iniligtas ko siya sa aswang. Kaya bukas, magbibigay siya sa akin ng alak. Kasi nag-promise siya na bibigyan niya ako. Dahil iniligtas ko siya dun sa aswang na yun. Ay, Diyos ko naman, Miguelito. Talagang ginawa mo lang yung pagliligtas kay Clarita nang dahil lamang sa alak. Lola, kung di ko yung ginawa, bibigyan ba ako nun ng alak? Abay, siyempre hindi. Gaya ng iligtas ko minsan si Nico dun sa nagwawalang asong ulol. Niregaluhan niya ako ng alak, di ba? Kaya naman gagawa ka lagi ng kabutihan at magliligtas ka ng tao para lang sa alak. Tama naman yun, Lola. Babayaran nila ng alak ang gagawin kong pagliligtas sa kanila. Saka, Lola, sa alak ng gagaling at lakas at tapang ko. Kaya kung wala akong alak, hindi ko magagawan labanan ng kahit na sino. Lalo na ang halimaw na aswang. Sus Mariosep, ewan ko talaga sa iyo, Miguelito. Mabuti pa'y matulog ka na. At lalo lang sumasakit ang ulo ko sa iyo. Tumalikod na si Miguelito at nagtungo na sa kanyang kawayang higaan. Napailing na lamang si Lola Luciana, pero sa isang banda ay natutuwa rin siya sa ginawa ng kanyang apo. Dahil kahit lasinggero ay meron pa din naman itong pakinabang. Samantala, ng mga sumunod na araw ay muling naging maingay ang usap-usapan tungkol sa mga bagong biktima ng aswang sa baryo Pitong Tupa. Pami-pamilya na naman ang namatay at ang pinakahuli ay ang napapabalitang pagkawala ng mga bata. Kaya naman, labis na yung ipinag-alala ni Clarita. Teka lang, Nico. Saan ang punta mo? Makikipaglaro lang po ako, Nay. Saka pupuntaan ko rin po si Mang Miguelito. Hindi, anak. Huwag ka na munang umalis. Ha? Bakit po? Hindi mo ba naririnig yung mga usap-usapan ngayon?
may naging biktima na naman yung aswang. At nung nakaraang gabi lang, di ba may umatake sa akin? Naikwento ko na yun sa'yo, di ba? Salamat na lang at nailigtas ako ni Miguelito. Pero araw na araw po ngayon na Kapag araw po wala naman pong umaataking aswang, di ba? Kahit na ba anak mas maigi na rin yung nag-iingat tayo. Ano po bang gagawin ko rito sa loob ng bahay? Nakaka-boring naman po. Magbasa ka ng libro dyan para maging mahusay kang bumasa. Ay, ang corny naman nun. Ang bihira. Ano bang corny sa pagbabasa, anak? Mas maigi yung nagbabasa dahil marami ka matututunan. Sige na, magbasa ka na at huwag ka na munang lumabas ng bahay. Napakamot na lamang ng kanyang ulo si Nico. Alam niyang wala siyang ligtas sa kanyang ina. Hindi siya makakalabas para makipaglaro. Samantala, nang sumapit ang gabi sa isang liblib na lugar ng baryo Pitong Tupa, habang ang bilog na buwan ay nagbibigay ng malamlam na sikat, ay nakaluhod ang isang nilalang na ang kamay ay nakataas habang nakatingala sa sinag ng buwan. Siya ay walang iba kundi si Calixto, ang mangingibig ni Clarita na matagal na nawala sa baryo, subalit nagbalik. Hindi malinaw ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik, subalit kasama na roon na binalikan niya ay si Clarita. Kaya nga lang, hanggang sa kanyang pagbabalik ay ipinaramdam ng babae ang kabiguan ni Calixto. Hindi pa rin ito kayang tanggapin ang pag-ibig niya. Habang nakatingala sa liwanag ng buwan si Calixto, ay may binubulong ito sa hangin. Umuusal ng isang dasal habang ang dalawang kamay ay nakataas ng bagya. Maya-maya pa ay isinubsob ang kanyang ulo sa lupa kasama ang kamay. Sa pagkakalapat ng muka ni Calixto sa lupa ay unti-unti nagbago ang anyo nito. Humaba ang kanyang nguso at lumaki ang kanyang tenga. Nagbago rin ang hugis ng kanyang katawan at tinubuan ng makapal at matitigas na balahibo. Nagkulay dugo ang kanyang mga mata na kumislap pa dahil sa sinag ng buwan. Naging isang aswang si Calixto. Itiningala nito ang kanyang ulo at umalulong na katulad ng isang asong lobo. Saglit pa ay may mga aninong gumagalaw na malapit kay Calixto na noon ay nasa anyo ng isang aswang. Mga hayop na sigbin ang lumapit sa kanya. Yumuko pa ang ulo ng mga sigbin na lumapit kay Calixto na tila nagbigay pugay sa kanilang pinuno. Saka lumakad na patungo sa mas lalo pang kadiliman ang aswang na si Calixto. Nakasunod sa kanya ang mga sigbin na nagsisilbing mga alagad niya. Nagtungo sa mga kabahayan ang mga sigbin sa pangunguna ni Calixto. Ang mga taong naabutan nila na nasa labas ng bahay ng ganung oras ay napahamak lahat. Inatake sila ng mga sigbin, sinakmal sa leeg at kinain ang lamang loob. Nagkataon naman na nasa loob ng bahay ng mga sandaling yun sina Lola Luciana at Miguelito. Nagising sila sa ingay ng mga nilalang na nasa labas ng bahay. May mga sigawan para humingi ng tulong. Gustong lumabas ni Miguelito pero pinigilan siya ni Lola Luciana. Wag po, wag kang lalabas. Delikado. Lola, hindi naman talaga ako lalabas eh. Sisilip lang po ako sa bintana. Sumilip si Miguelito at nakita niya ang mga sigbin na pakalat-kalat at gumagala sa labas ng kanilang bahay. Naku po, huwag naman sana silang pumasok dito sa loob ng bahay natin, Apo. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Hindi sila papasok. Bakit nangyayari na ito sa baryo natin ngayon? Dumadami na ang mga alagad ng dilim. Nakakatakot na tumira dito sa baryo Pitong Tupa. Sayang. Sayang talaga. Ano sayang ang sinasabi mo? Kayang-kaya ko sanang harapin ng mga yun eh. Ganyan yung halimaw na nakaengkwentro ko na umatake kay Clarita eh. Ngayon, ay hindi mo kaya, Miguelito?
Dahil kalmado ang utak ko ngayon, Lola. Mahina ang loob ko dahil walang kargaan tiyan ko. Walang lamang alak. Hindi ako lasing. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, bata ka? Na kapag lasing ka, kaya mong humarap sa mga aswang? Opo, Lola Luciana. Hindi ko alam kung bakit Pero yun ang nararamdaman ko. Kakaibang taglay kong tapang kapag lasing ako. Kaya kahit gustuin ko man lumabas, hindi ko sigurado kung kakayanin kong harapin ang mga aswang na yun nang hindi ako lasing. Maya-maya pa ay nawala ang ingay. Tila umalis na ang mga sigbin na gumagala sa labas ng bahay. Kasunod noon ay ang pagtilaok ng manok. Yung pala ang ikinakatakot ng mga sigbin. Magsisimula ng sumikat ang araw at hindi na maaaring masikatan ng sinag ng araw ang kanilang katawan, kundi posible silang matunaw at yun na ang kanilang magiging kamatayan. Labis ding ikinatakot ni Clarita ang nakalipas na magdamag dahil maging sila ay naligalig ng mga sigbin na gumagala sa kanilang baryo. Nang umagang yon, habang naglilinis ng kanilang bakuran si Clarita, ay hindi niya namalayan ang paglapit ng isang lalaki. Ganun na lamang ang gulat niya. Magandang araw sa'yo, Clarita. Ito naman, Calixto. Muntik na akong atakihin sa puso sa'yo. Pasensya ka na kung nagulat ka sa paglapit ko. Hindi ko intensyon na gulatin ka. Ano bang kailangan mo? Alam ko kasi na hindi ligtas sa inyo ang mga nangyayari dito sa baryo. May mga sigbin na gumagala kung gabi at naghahanap ng kanilang masisila. Oo, kagabi nga lang may mga halimo na paikot-ikot dito sa bahay namin. Hindi ko nga alam ang gagawin ko dahil baka bigla silang pumasok sa bahay namin. Kaya nga kailangan mo ng bantay. O kaya yung makakasama dito sa bahay mo. Andito lang ako, Clarita. Maaari ko kayong bantayan ng anak mo para walang masamang mangyari sa inyo. Heto ka na naman, Calixto Ayaw mo pa rin tumigil. Malibang mag-alok ako ng tulong sa'yo, gusto ko lang namang matiyak ang kaligtasan niyong mag-ina. Salamat na lang, Calixto. Pero wag ka na mag-abala pa. Bakit ka ba ganyan sa akin, Clarita? Ginagawa ko ng lahat para mapansin mo. Pero parang baliwala pa rin sa'yo ang lahat. Calixto, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman sa'yo? Kaya pwede ba, wag ka na makulit at wag mo na sayangin ang oras mo sa akin. Humanap ka na lang ng iba, yung magpapauto sa'yo. Hindi na sumagot pa si Calixto. Labis siyang nasaktan sa sinabi ng babae, kaya tumalikod na lamang ito. Nakakuyom ang kanyang mga palad. Nasa mukha niya ang galit at sama ng loob. Nang ganap nang makalayo si Calixto, ay biglang nagbago ng anyo na gaya ng isang mabangis na hayop. Naging isang aswang at mabilis na tumakbo papalayo. Dahil patuloy ang panggugulo ng mga sigbin pagsapit ng gabi, kaya lalong tumindi ang takot ng mga taga-baryo Pitong Tupa. May mga pamilya na halos hindi na lumalabas ng bahay kapag kumakagat na ang dilim. Nababalot na ng matinding takot ang baryo. Samantala, isang araw, naroon sa kanyang tambayang kubo si Miguelito. Nag-aalala na rin siya sa hindi magandang nangyayari sa baryo. Hawak ni Miguelito ang isang bote ng alak at tinutungga ito. Huling lagok na niya ng alak at aalis na siya sa lugar na yon nang may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya. Teka, totoo? Totoo bang may matandang lalaki na lumapit sa akin? Oo, Amang. Totoo ako. At hindi ako guni-guni. Teka, sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Kung gusto niyo makipag-inuman, pasensya na ho kayo, tatang. Wala na, ubus na ang alak na dala ko. Maliban na lamang kung may dala kayo, masaya yon. O naman, may dala ko. Narito sa loob ng bitbit kong bayong. Aba, good news yan. Teka, Ingkong. Ngayon ko lang kayo nakita sa lugar na to.
Matagal na akong tumatambay dito. Pero, yun nga, ngayon ko lang kayo nakita. Hindi kayo pamilyar sa akin eh. Napadaan lang ako at nakita nga kita na umiinom. Kaya sabi ko, ikaw nga ang kailangan ko. Teka, bago pa umaba usapan natin. Maupo na muna kayo. Saka, maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan nyo? Ako si Guido. Pero, Apo Guido ang tawag nila sa akin. At ikaw, sino ka? Miguelito is my name. Madalas nag-iisa ako. Iniiwasan ako ng mga tao dahil yung iba, natatakot sila sa akin eh. Dahil lagi kang lasing. Lasinggero ka, ganun ba? Correct. Tama kayo, Apo Guido. Pero may dahilan kung bakit ako umabot sa ganito. Dahil sa pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Nakikita ko ang kalungkutan sa iyong mga mata, Miguelito. Pero sana, huwag kang patuloy na mabuhay sa kalungkutan. Masaya ang buhay, baka akala mo. Gusto ko pong makalimutan na ang lahat ng masasakit na nangyari sa akin. Kaya nga lang, hindi ko magawa eh. Kailangan mo lang gawin ay maging abala, Miguelito. Gugulin mo ang panahon mo sa ibang bagay at unti-unti matatanggap mo ang lahat. Makikita mo ang ganda ng buhay. Dahil kung nabubuhay lang ang iyong pamilya, hindi nila gugustuhin makita kang ganito na nag-iisa. Parang mas gusto kong mag-inom na lang tayo, Apo Guido. Ayoko na muna maalala ang lahat. Ayoko maging malungkot. O sige, ilalabas ko na ang dala kong alak. Mula sa bitbit na bayong ng matandang si Apo Guido, ay inilabas niya ang alak na nakalagay sa isang kahoy na sisidlan. Binuksan niya yon. Agad na naamoy ni Miguelito. Natakam siya sa amoy ng alak. Alam nyo, marami na akong alak na natikman. Pero kakaiba ang amoy ng alak na dala nyo, Apo Guido. Ako ang gumawa ng alak na ito. At gawa ito sa maliit na prutas na bignay. Kinatas ko ang prutas at inimbak ng kung ilang buwan upang maging masarap na alak. Ayos ha. Bago yun sa pandinig ko ah. Sige. Gusto ko nang tikman ng alak na yan na mula sa bignay, Apo Guido. Subalit hindi lang ito basta alak, kundi taglay ng alak na gawa mismo mula sa bignay ay ang mutya na nakatago sa katas nito. Ano? Mutya mula sa katas ng bignay? Oo, Miguelito. Kapag nainom mo ang alak mula sa katas ng bignay, ay tataglayin mo rin ang mutya at ito ay hahalo sa iyong dugo. Magbibigay sa iyo ng lakas para maging tagapagtanggol. Malalasing ka tuwing iinom ka ng alak mula sa bignay, pero kapalit naman nun ay ang kapangyarihan upang labanan ang mga kampo ng dilim, lalo na ang mga aswang at sigbin na nanggugulo dito sa baryo Pitong Tupa. Ikaw ang magiging manunugis na papatay sa mga aswang at kampon ng kadiliman. Ibig mong sabihin, Apo Guido, ako ang lalaban sa mga halimaw na gumagala? Oo, Miguelito. Upang galap ng magbago ang tingin sa'yo ng mga taga rito. Hindi gaya ng pagkakakilala nila sa'yo na walang silbi at lasinggero. Ikaw ang kauna-unang lasinggero na magkakaroon ng silbi sa lugar na to. Dahil ikaw ang poprotekta sa mga taga rito laban sa kasamaan ng mga aswang. Sige po, Apo Guido. Payag ako dyan sa sinabi nyo. Kapag naging abala ka sa pagliligtas sa mga taga rito, unti-unti nang magbabago ang buhay mo, Miguelito. Makakalimutan mo ang masakit na nangyayari sa'yo. At magkakaroon ka ng bagong pag-asa at pananaw sa iyong buhay. Bahala na po. Basta, ang gusto ko, tikman na kagad ang alak na sinasabi nyo. Heto ang yari sa kahoy na lalagyan ng alak. Uminom ka na. Hinawakan yun ni Miguelito at ininom niya ang alak na laman noon.
Kakaiba nga ang lasa ng alak. Nasarapan siya at habang umiinom siya ay napapikit pa ang kanyang mga mata upang damhin ang sarap ng alak mula sa bignay. Kaya lamang pagkatapos niyang uminom at nang idilat niya ang kanyang mga mata ay wala na sa harap niya ang matandang si Apong Gido. Teka, nasaan na yun? Apo Gido! Apo Gido, nasaan kayo? Saan tayo, Apo Gido? Pambira. Umalis na yata. Tinakasan ako. Tumayo si Miguelito mula sa pagkakaupo upang hanapin ang matandang kanina lang ay kausap niya. Subalit, sadyang wala na ito. Nasaan na yun? Nakapikit lang ako dahil sa sarap ng alak eh. Bigla na lang nawala. Nawala na nga ng tuluyan si Apo Gido. Subalit ang alak na ibinigay sa kanya ay naiwan. Ibig sabihin, sa akin na to. Iniwan na niya. Ang lakas din ng tama ng matandang yun ah. Muling tumungga si Miguelito. Gusto niyang ubusin ang alak na nasa isang kahoy na sisidlan. Pero meron siyang napansin. Imposible to. Bakit ganun? Marami na akong nainom ah. At sa tingin ko naman ay hindi ganun karami ang laman na alak nito. Pero parang hindi nababawasan, ganun pa rin ang laman. Ayos lang yun. Pabor din sa akin yun na hindi nauubos ang laman nitong alak. Para meron ako laging maiinom. O, di meron na akong unlimited na supply ng alak. Maya-maya pa ay may kakaibang naramdaman si Miguelito. Nag-iinit ang kanyang pakiramdam at may kung anong enerhiya ang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ramdam niya ang kalasingan, kaya nga lang may pambihirang lakas siyang nararamdaman. Teka, ito na siguro yung sinasabi kanina ni Apo Gido ah. Kung ganun, kailangan hindi ko sayangin ang tiwalang binigay niya sa akin. Haharapin ko mga kampo ng kadiliman na nanggugulo dito sa baryo. Hindi na sila sisikatan ng araw. Yun na nga ang ginawa ni Miguelito. Umalis siya sa lugar na kanyang tambayan at nagtungo sa kabahayan. Kagat na noon ang dilim sa buong paligid. Sumusuray-suray pa si Miguelito habang naglalakad. Ang lagayan ng alak na bigay ni Apo Gido ay itinali at nakabitin sa kanyang bewang. Nang makarating sa mga kabahayan si Miguelito, ay nakita niya na may mga taong nagtatakbuhan. Hoy, teka nga, bakit ano nangyayari dito? Ha? Bakit ba kayo tumatakbo ha? May mga sigbin. Ang alaga ng aswang nanggugulo sila. Gumagala dito sa lugar natin. Kaya magtago ka na, Miguelito. Baka kung anong gawin nila sa'yo, iligtas mo na ang buhay mo. Kayo na lang ang magtago. Iligtas nyo ang buhay nyo. Bakit? Ano gagawin mo? Haharapin ko sila. Naku, bahala ka na nga. Kung gusto magpakamatay, bahala ka sa buhay mo. Iniwan na si Miguelito ng lalaking kausap niya at tumakbo na itong papalayo. Samantala, nagpatuloy naman siya para harapin ng mga sigbin na naghahasik ng lagim. Maya-maya pa ay narinig niya ang ingay at ungol ng mga halimaw. Namumula ang mga mata at tila nag-aapoy. Nakabuka ang malalaking bibig na litaw, ang matutulis ng ngipin, habang ang malagkit na laway ay tumutulo pa na may kasamang dugo. Hoy! Kayong mga demonyo kayo na hindi malaman kung aso o kambing. Akala nyo ba natatakot nyo ako? Umatungal pa ang sigbin na nakaharap kay Miguelito. Sa kabigla itong sumugod at nilundagan nito ang lalaki. Sinalo naman ni Miguelito ang umataking sigbin at nahawakan niya ito sa isang paa. Inikot-ikot niya to sa ere at ibinalibag ng ubod lakas sa lupa ng ilang ulit.
hanggang sa tumama ito sa isang punong kahoy at sa lakas ng pagkakatama sa puno ay halos maputol na ito. Wasak ang katawan ng sigbin na tumama sa puno. Sunod namang sumugod ang isa pang sigbin. Agad na nahawakan ni Miguelito ang leeg nito at buong lakas na sinakal. Lumawit pa ang dila ng halimaw sa lakas ng pagkakasakal dito. Sumugod ang iba pang sigbin at habang papalapit ang mga ito ay ikinuyom ni Miguelito ang kanyang kamao. Ubod lakas na sinuntok ang ulo ng sigbin. Patay itong bumagsak sa lupa habang nakalawit ang dila. Ang isa naman ay nagawang makakagat sa binti ni Miguelito. Agad naman niyang nahawakan sa leeg ang halimaw at sinakal din ng ubod higpit. Katulad din ng mga naunang hayop, lawit ang dila nito at nawalan din ng buhay. Dahil sa mga pangyayaring yun, ay tila natakot nang lumapit ang iba pang sigbin na naroon. Kaya naman, si Miguelito na lang ang lumapit sa mga halimaw na nakakalat. Subalit umurong ang mga ito sa ginawa niyang paglapit. Nang ihanda niya ang kanyang mga kamao upang buntalin ang mga sigbin na naroon, ay nagtakbuhan ng mga ito papalayo hanggang sa mawala na sa kadiliman. Napangiti na lamang siya. Hindi rin niya ganap na mapaniwalaan ang mga nangyari sa kanya ng gabing yun. Tunay na kakaiba ang taglay niyang lakas para magapi ng ganun kadali ang mga kampon ng dilim na umatake sa kanya. Samantala, ang tagumpay ni Miguelito ng gabing yun ay labis naman na ikinagalit ni Calixto. Siya ang aswang na nag-aalaga sa mga sigbin. Hindi mapaniwalaan na natalo ng ganun kadali ang matatapang at malalakas niyang alaga. Kung sino ka man na pumatay sa mga alaga ko, magbabayad kang hayop ka. Hindi ko to mapapalagpas. Maraming nabawas sa aking mga alaga. Kailangan mapalitan sila. Dapat humanap ng mga magiging kapalit sa mga sigbin na napatay. Nang sumunod na araw, ay nagtaka si Lola Luciana nang dumating sa kanilang bahay si Clarita. Umiiyak ang babae. Agad na nag-alala ang matanda na may ginawang kalokohan si Miguelito. Si Raulong Miguelito yun Bakit, Clarita? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yon? Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang kalokohan sa'yo. Talagang sasamain na siya sa akin. Naku, nagkakamali po kayo, Aling Luciana. Wala pong masamang ginawa sa akin si Miguelito. Bakit mo siya hinahanap at umiiyak ka pa? Hihingi po sana ako ng tulong sa kanya. Kailangan ko po ng tulong niya. Siya namang dating ni Miguelito. Hindi ito lasing, kaya medyo mahirap kausap. Salamat naman at dumating ka na, Miguelito. Maanong kausapin mo nga itong si Clarita? Kinabahan tuloy ako. Akala ko may ginawa ka na katarantaduhan sa kanya. Lola naman ano bang akala niyo sa akin? Clarita, ba't nandito ka ba? Anong kailangan mo? Miguelito, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Nawawala ang anak ko. Maghapon ko nang hinanap si Nico, pero hindi ko siya makita. Pero ano naman magagawa ko dun? Saka, hindi ko siya kasama. Yun nga Kaya lumalapit ako sa'yo para humingi ng tulong. Alam kong naging kaibigan mo na si Nico. Parang awa mo na Tulungan mo naman akong hanapin siya. Oo nga naman, Miguelito. Kawawa naman ito si Clarita. Baka mamaya ko na paano na ang anak niya. Pero alam niyo naman po na kapag ganitong walang lamang alak ang bituka ko, hindi ako makapag-isip ng maayos Tsaka, pag ganito, mahina ang loob ko. Huwag ka mag-alala. Kahit ilang bote ng alak pa, bibigyan kita. Tulungan mo lang ako makita si Nico. Teka nga, Miguelito. Ba't kailangan mo pang humanap ng maiinom na alak at tumingi dyan kay Clarita? Hayad nga sa bewag mo ang alak ko. Hindi mo na hinihiwalay sa katawan mo ang dasking lagay ng alak na yan na lagi na lamang may laman. Oo nga pala May alak pa nga pala ako rito.
Bigay sa akin to ni Apo Gido eh. O sige, huwag ka mag-alala, Clarita. Sagot ko na ang paghahanap kay Nico. Talaga? Hahanapin mo ang anak ko? Oo naman. Yun din na naipangako ko kay Apo Gido. Gagawin ko ang lahat para tulungan ng mga taga rito sa baryo Pitong Tupa. Naku, maraming salamat, Miguelito. Marami talagang salamat. Kapag nakita mo ang anak ko, kahit ano, handa akong ibigay sa iyo, sabihin mo lang. Teka lang, Clarita. Parang may kakaiba yata yung sinabi mo. Kailangan lumiyad ka pa at ipakita mo kay Miguelito yung katawan mo habang sinasabi mong handa mong ibigay sa kanya ang kahit na ano. Wala po yun, Lola Luciana. Medyo nalalakit lang po ang katawan ko at gusto kong lumiyad. Sumakit kasi ang likod ko sa paghahanap sa anak ko eh. Akala ko kung ano na. Samantala, ang anak ni Clarita na si Nico ay hindi basta makikita ni Miguelito dahil bihag ito. Nakakulong sa isang malaking hawla kasama ang iba pang bata. Umiiyak ang ibang kasama ni Nico pero siya ay pilit na pinalalakas ang kanyang loob. Tama na! Huwag na kayong umiyak. Makakatakas tayo dito. Paano ba tayo makakatakas dito? Baka nga gusto na tayo mamatay eh. Ang nega mo naman, patay ka agad. Ang higpit kasi ng bantay eh. Saka, di mo ba naririnig ang sabi ng ibang bata? Hindi na tayo makakauwi pa dahil gagawin tayong halimaw ng pinuno ng mga aswang. Ano ka mo? Pinuno ng aswang? Oo, siya ang nagkulong sa atin dahil may masama siyang plano. Sino ba yung pinuno ng mga aswang na yun? Hindi ko rin kilala eh. Pero teka, may naririnig ako yabag. Mukhang may paparating. Baka yung pinuno ng mga aswang. At titignan nila tayo. Tama nga ang sinabi ng batang kausap ni Nico. Ang sinasabing pinuno ng mga aswang ang dumating. Napanganga at nanlaki ang mga mata ni Nico nang makita ang sinasabing pinuno. Siya? Siya ang pinuno ng aswang? Bakit? Kilala mo ba siya? Oo, siya si Mang Calixto. Lagi siyang pumupunta sa bahay namin. Tama si nanay. Masama pala siya dahil isa siyang aswang. Nilapitan ni Calixto ang mga batang nakakulong at nakilala niya si Nico. Teka nga. Teka lang ah. Parang namumukhaan kitang bata ka. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang anak ni Clarita. Tignan mo nga naman. Mahusay pala ang mga alaga ko na manghuli ng bata. Dahil ikaw pa na anak ni Clarita ang natsyempuan nila. Maawa po kayo sa akin, Mang Calixto. Palabasin niyo na po ako dito. Nag-aalala na po si nanay sa akin. Akala mo ba maaawa ko sa'yo? Hindi na, oy! Dahil masyado na ako sinaktan ng nanay mo. Dahil hindi niya ako kayang tanggapin. Kaya magkanya-kanya na kami. Gusto niyang subukan ang galit ko. Kaya bahala siya. Magdusa siya at tikman ang ngit-ngit ni Calixto. At ikaw na anak niya, ang unang makakatikim ng aking ngit-ngit. Bakit? Anong gagawin mo dito kay Nico? Papatayin mo ako? Ganun ba? Papatayin mo ako? Hindi. Kundi pakikinabangan muna kita. Kasama ng mga batang nakakulong dito. Gagawin ko kayong mga alagad. Gagawin ko kayong mga sigbin. Sigbin? Yung mga halimaw na parang asong ulol? Hindi pwede yan. Ayaw namin maging sigbin, Mang Calixto. Maawa na po kayo sa amin. Ayaw namin maging halimaw. Tinalikuran na ni Calixto ang mga batang kausap. Wala siyang planong pakinggan ang pagmamakaawa ng mga ito. Iisa ang tiyak niyang gagawin, ang maging mga sigbin ang batang kanilang biyag at kasama noroon si Nico. Anong gagawin natin, bata? Boyeng ang pangalan ko, Nico.
Tama ba? Nico ang pangalan mo. Yun ang sabi kanina nung pangit na pinuno ng mga aswang eh. Oo, tama ka. Nico nga ang pangalan ko, Boying. O ano? Paano na kaya tayo ngayon? Hindi ko rin alam eh. Dahil siguradong hindi nagbibiro ang mamang pangit na yun. Gagawin niya tayong kanyang mga alagad. Magiging sigbin tayo. Ayoko maging halimaw, ayoko. Ayoko maging pangit na sigbin at magasik ng lagim dito sa baryo natin. Ako rin no. Ayoko rin ng ganun. Sino ba namang gustong maging halimaw? Pero Nico, paano kaya tayo makakatakas dito? Si Mang Miguelito. Sana malaman niyang nakakulong ako para tulungan niya tayong iligtas. Yung lasinggero? Aba, paano tayo ililigtas nun? Walang alam yun kundi uminom ng alak at magaya ng gulo. Laging lasing yun eh. Basta, alam ko matutulungan niya tayo. Dahil kakaiba si Mang Miguelito kapag nalalasing. Nagiging matapang siya at kaya niyang humarap sa mga aswang. Saka, iniligtas niya na akong minsan eh. Sana nga totoo yan, Nico. Para iligtas niya tayo rito at hindi tayo maging sigbin. Samantala, ang taong kanilang inaasahan ay naroon sa kakahuyan at tumutungga ng alak na galing kay Apo Guido. Nang makaramdam na ng tama si Miguelito, ay naalala niya ang pakiusap sa kanya ni Clarita. Kaya ang interes niya para tulungan ito ay sumidi. Bunga yun ng epekto ng alak na kanyang ininom. Mas nagiging matalas ang isipan niya kapag nalalasing. Nagiging malakas din ang loob na pakiramdam niya'y kayang-kaya niya ang lahat. Humanda talaga ang mga aswang na yan. Lalo na ang sigbin na yun. Isa-isa ko silang papatayin. Dudurugin ko sila sa aking mga kamay. Pasasabugin ko ang kanilang mga ulo gamit ang kamao ko. Tinaak na ni Miguelito ang dilim ng gabi. Laking pagtataka rin niya dahil maging ang kanyang paningin ay nagkaroon din ng malaking pagbabago. Teka. Sa pagkakaalam ko, gabi na. Ba't parang naglalakad ako sa liwanag ng araw? Kahit gabi na malinaw ko pa rin nakikita ang daan. Talagang kakaiba ang epekto sa akin ng alak na bigay ni Apo Guido. Dahil siguro yun sa mutya ng bignay kung saan gawa ang alak. Teka, si Nico. Ang batang yun kailangan ko nang hanapin. Hindi ko maaaring biguin si Clarita. Alam kong mahal na mahal niya ang kanyang anak at ikamamatay niya kapag may masamang nangyari sa bata. Habang naglalakad ay narinig ni Miguelito ang mga yabag na tila may mga nagtatakbuhan. Saglit siyang nagtago sa puno. Ramdam niyang paparating na ang mga ito. Posibleng naamoy din siya ng mga nilalang na patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang mapatapat ang mga halimaw sa tinatayuan ni Miguelito, ay huminto ang mga ito. Nararamdaman nila na nasa paligid lamang ang kanilang hinahanap. Nagpaikot-ikot ang mga ito para hanapin ang nilalang na naaamoy. Hanggang biglang umalulong ang isang sigbin na tila sinabing nakita niya ang kanilang hinahanap. Kaya napilitan ng lumabas si Miguelito sa kanilang pinagkukublian. Nang makita siya ng mga sigbin, ay agad siyang dinaluhong ng mga ito. Walang anumang sandatang magagamit si Miguelito, kundi ang kanyang kamay na pinatigas ng mutya ng bignay. Kaya ikinuyom niya upang gamitin laban sa mga alaga ng aswang. Lumundag kay Miguelito ang isang sigbin. Nakaiwas siya kaya lumagpas ito. Subalit agad na sinundan ng isa pa. Nahagip ng lalaki ang huliang paa ng halimaw. Gaya ng mga dati niyang ginawa ay pinaikot-ikot niya yun sa ere mula sa mabagal hanggang pabilis ng pabilis. Saka biglang binitiwan kaya tumilapon ito sa malayo doon sa kadiliman. Ang iba pang sigbin ay nahawakan niya sa leeg at buong lakas na sinakal. Ang ilan naman ay ginamitan niya ng kamao upang patayin ang mga ito. Sulidong tila bakal ang mga kamao ni Miguelito nang tumama ito sa mga ulo ng sigbin.
Subalit may mga natitira pang sigbin na handa siyang atakihin. Tila ayaw din paawat ng mga ito at handang lumaban ng sabayan kay Miguelito. Aba, matatapang talaga kayo ha. Ayaw nyo talaga akong tigilan ha. Sige, patayan at ubusan na ng lahi ang gusto nyo ha. Kaya ibibigay ko sa inyo yun. Mga halimaw kayo! Sa pag-atake ng mga sigbin ay isa-isang pinatikim ni Miguelito ang kanyang galit at panggigigil sa mga halimaw. Hanggang sa tuluyang maubos ang mga ito. Nag-aabang pa siya ng iba, subalit wala nang dumating. Samantala, may isang sigbin na nagbalik sa lungga ni Calixto. Nagsumbong ang umuwing sigbin at sinabi ang nangyari sa kanyang mga kasama. Galit na galit ang aswang na nag-aalaga sa mga sigbin. Bigo na naman siya dahil nabawasan ang kanyang mga alaga. Paano siya magtatagumpay sa kanyang mga plano na palaganapin ang mga kauri niyang aswang sa Baryo Pitong Tupa kung lagi siyang nabibigo sa paggasik ng lagim? Kaya kailangan niya nang gawin ang kanyang plano, ang gawing mga sigbin ang mga batang kanyang bihag. Sa kabilang dako naman ng gabing yun ay naging panauhin ni Lola Luciana, si Clarita. Aba, gabi-gabi na napasugod ka pa rito, Clarita. Natatakot po kasi ako sa bahay ko, Aling Luciana. Sobra na rin po ako nag-aalala para sa anak ko. Huwag ka mag-alala. Ginagawa ni Miguelito ang makakaya niya para hanapin ang anak mo. Sana nga matagpuan niya na at may ligtas si Nico. Pakiramdam ko po kasi may kumuha sa kanya. Hindi naman basta mawawala si Nico kung walang kumuha sa kanya. Kahit madalas siyang umaalis, pero bumabalik po yun. Isa pa, may mga bata rin nawawala na taga-ibang lugar. Kaya may kutob akong kasama ni Nico mga batang nawawala. Magkakasama sila. Kung sino man po may kagagawan ng pagkawala nila, dapat silang magbayad. Dapat silang mamatay. Sa kinaroroonan naman ni Miguelito ay patuloy niyang binabagtas ang dilim ng gabi. Naging matalas din ang kanyang pangamoy dahil nasusundan niya ang lugar na dinaanan ng mga sigbin. Ramdam niyang sa lugar na pinagmulan ng mga ito ay naroon ang mga batang nawawala at kasama nga roon si Nico. Hanggang sa huminto siya sa paglalakad, nakarating siya sa isang liblib na lugar na may isang lumang bahay na matagal ng panahong hindi natitirhan dahil natatakpan na to ng malalago at makakapal na gumagapang na halaman. Sa lugar na yon, posibleng naroon ang kanyang pakay. Sa loob ng lungga ni Calixto ay kaharap naman niya ang mga batang bihag. Ngayon na ang oras para pakinabangan ko kayo. Sandali lang po, bossing. Ano pong gagawin niyo sa amin? Gagawin niyo na po ba kaming sigbin? Katulad po ng ibang bata? Huwag nang maraming tanong. Gagawin ko na sa oras na to ang orasyon. Wala na kayong magagawa pa. Dahil yun talaga ang dahilan kung bakit binihag ko kayo. Huwag po, Mang Calixto. Maawa po kayo sa amin. Sasabihin ko po kay ina, natanggapin na po kayo. Kung gusto niyo po, pakasalan niyo pa po siya. Ano sabi mo? Papayag ka pakasalan ng nanay mo niyan? Oo, boying. Basta palayain niya lang tayo. Hunghang, anong akala mo? Maniniwala ako sa sinasabi mo? Hindi ako uto-uto. Iginiyak na ni Calixto ang kanyang gagamitin sa orasyon upang ang mga batang nakakulong ay maging sigbin. Tanging pag-iyak na lamang ang magagawa nila Nico dahil alam nilang hindi na nila mapagbabago pa ang isipan ng pinuno ng mga aswang. Sa labas naman ng bahay ay umiikot-ikot na roon si Miguelito upang alamin kung saan ang daan papasok. Habang umiikot siya ay may mga sigbin at aswang na umaatake sa kanya. Mga bantay ito upang walang sino mang makapasok sa loob. Subalit hindi papayag si Miguelito. Naadlangan siya ng mga ito. Kaya minsan pa'y nakipagpambuno siya sa mga aswang. Ang pakikipagpambuno ni Miguelito ay lumikha ng ingay
at narinig yun ni Calixto, kaya nakatawag yun ng pansin sa kanya. Ano yun? May nangyayari sa labas ng aking lungga. May nakarating na kaaway dito. Kaya inihinto na muna niya ang kanyang gagawing orasyon upang alamin kung anong nangyayari sa labas, lalo na't napapalaban ang mga nakatalagang bantay. Nang makalabas siya, ay nakita ni Calixto na nakahandusay ang kanyang mga alagad at walang buhay ang ilan sa mga ito. Meron namang nangihina at may mga sugat. Meron ding bali-bali na ang buto. Hindi maaari ito! Sino? Sinong may kagagawa nito sa inyo? Hinahamon ako ng walang yun. Nasaan ka kung sino ka man? Ako ang harapin mo! Nagkubli ng mga sandaling yun si Miguelito. Pinagmasdan niya lang si Calixto na nanggagalaiti na sa galit. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang itsura nito. Naging isang nakakatakot at mapanganib na aswang. Kitang-kita ni Miguelito ang pangyayaring yun, subalit hindi siya nakaramdam ng kahit na anong pagkabahala dahil namamalagi ang kanyang tiwala sa kakayahang bigay ng mutya ng Bignay. Kahit gaano ka pakalakas na aswang ka, hindi kita aatasan. Kinuha ni Miguelito ang lagayan ng alak na nakasabit sa kanyang bewang. Dahil nga hindi nauubos ang laman nito, kaya ilang ulit siyang tumungga. Lalong nakaramdam ng pagkalasing si Miguelito. Subalit ang pagkalasing na yon ay lalo lamang nagbigay sa kanya ng lakas at tapang. May naramdaman din siyang kakaibang init at enerhiya na gumapang sa kanyang buong katawan. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang kamao niya ay naramdaman niyang mas naging matigas, gaya ng isang batong adobe. Naramdaman ni Miguelito ang kanyang kahandaan upang harapin ang aswang na si Calixto. Kung nasaan ka man, magpakita ka sa akin! Hindi ako makakapayag na adlangan mo ang aking misyon. Kung sino ka man, hinahanap mo na ang iyong kamatayan! Hoy! Ang ingay mo ah! Pangit ka! Huwag mo akong daanin sa puro satsat dahil hindi mo ako matatakot! Tignan natin kung hanggang saan ang tapang at yabang mo! Umatungal ang aswang na si Calixto at buong lakas na sinunggaban si Miguelito. Hindi agad siya nakaiwas at ang mga kuko ni Calixto ay lumikha ng sugat sa katawan niya. Mahinang nilalang! Nakaisa ka lang, oy! Sinabi mo kaagad na ako'y mahinang nilalang? Tignan natin! Sinunggaban ni Miguelito si Calixto. Buong lakas na inundayan ng malakas na suntok gamit ang kanyang kamao. Natanggal ang mga ngipin ng aswang at ang ulo nito ay halos umikot sa lakas ng pagkakasapak ng lasinggerong manunugis. Subalit hindi sapat ang lakas na yun ni Miguelito para tapusin si Calixto, kundi mas naging mabangis ang aswang, pero laging nakahanda ang manunugis. Saglit na huminto si Calixto. Tumingala ito at naglabas ng kakaibang tunog. Nagsidatingan ng ibang mga sigbin na naroon. Pinagmasdan ni Miguelito ang gagawin ni Calixto. Namangha siya at ganoon na lang ang pagkagulat ng dumikit sa katawan ng aswang na si Calixto ang mga sigbin na lumapit sa kanya. Kasunod ang pagbabago ng anyo. Sumanib ang mga sigbin na naroon sa katawan ni Calixto, kaya ito'y naging dambuhalang halimaw. Isang kakaibang uri ng aswang na higit na malaki sa pangkaraniwan. Sa kabila ng pangyayaring yun, ay hindi nasiraan ng loob si Miguelito. Kailangan niya ng higit panlakas, kaya muli siyang tumungga ng alak para siya ay lalong mas maging malakas. Minsan pa'y muling dumaloy sa katawan ni Miguelito ang kakaibang lakas, kasabay nun ng pagsalakay sa kanya ng dambuhalang halimaw na si Calixto na nasa panibagong anyo. Ang pagsugod ni Calixto ay sinalubong naman ni Miguelito. Sa pagkakataong yun ay matira ang matibay. Matindi ang naging sagupaan ng dalawa. Buong lakas na ginamit ni Miguelito ang kanyang malaadobing kamao para wasakin ang muka ng halimaw. Sumabog ang bungo nito, sumambulat ang utak at kumalat yon sa lupa. Nang bumulagta ang katawan ng dambuhalang aswang,
ay binuhat yun ng manunugis sa kabuon lakas na inihagis ni Miguelito sa kadiliman. Sa kamatayan na yon ni Calixto ay nakita niyang mula sa kung saan ay lumitaw si Nico. Kasama nito si Boying at ang iba pang mga bata na naging biyag ni Calixto. Mang Miguelito! Sabi ko na nga ba ililigtas niyo kami? Ang husay mo, Mang Miguelito. Kahit lasinggero kayo, ang husay niyo palang lumaban. O di ba sabi ko sa'yo, maaasahan si Mang Miguelito eh. Maraming salamat, Mang Miguelito ah. Ang galing-galing niyo talaga. Nakita namin kung paano niyo pinatay ang walang yang Calixto na yon. Ligtas na kayo sa kamay ng mga aswang. Salamat talaga. Buti na lang dumating kayo. Hindi na tuloy ang plano niya na gawin kaming sigbin. Saka naubos na rin ang mga sigbin niya dahil pinagpapatay niyo na po sila. Oo, Nico. Kaya ligtas na ang Baryo Pitong Tupa. Wala na ang kampo ng kadiliman na manggugulo sa atin. Gusto ko na pong umuwi, Mang Miguelito. Jack, nag-aalala po sa akin si nanay. Umuwi na si Miguelito kasama ang mga batang kanyang iniligtas. Tuwang-tuwa si Lola Luciana dahil alam niyang isang kabayanian ang ginawa ng kanyang apo. Sobra kitang ipinagmamalaki, apo ko, Miguelito. Ngayon, kahit lasenggo ka, may naging pakinabang ka. Nagligtas ka ng maraming buhay. Dahil po yun sa alak na bigay sa akin ni Apo Guido. Sana nga, wag na po niyang bawiin pa sa akin eh. Labis naman ang pasasalamat ni Clarita kay Miguelito, kaya lalo lang nadagdagan ang paghanga niya sa lalaki. Maraming salamat talaga, Miguelito. 2 ulit mo nang iniligtas ang buhay ng anak ko. Ginawa ko lang ang tungkuling ibinigay sa akin. Kaya namang oras ay bukas ang bahay namin, Miguelito. Sana kahit minsan ay pumasyal ka naman. Ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Pwede bang masarap na pulutan din para sa masarap na alak na iinumin ko? Oo naman, basta't ikaw. Habang nag-uusap sina Miguelito at Clarita, ay malaki naman ang pagkakangiti ng batang si Nico. Bata pa siya, pero alam niya kung saan maaaring mauwi ang nabubuong pagiging magkaibigan ng kanyang ina at ng lasinggerong manunugis. Nang sumunod na araw ay hindi makapaniwala si Lola Luciana sa sinabi ng apo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, apo? Opo, Lola. Papasyal po ako kina Clarita. Doon ka iinom? Kung may handa po siyang alak, pwede akong uminom. Hindi ko kasi maaaring inumin lagi ang alak na galing kay Apo Guido eh. Nakalaan po yun para sa mahalagang bagay. Lalo na sa pagliligtas ko sa mga taong malalagay sa panganib dahil po sa kampo ng kadiliman. Natutuwa ako sa mga pagbabagong nakikita ko sa iyo, apo. Hindi nga rin po ako makapaniwala eh. Pero nagugustuhan ko ng makipagkaibigan. Ito siguro ang epekto ng alak mula sa katas ng bignay. Gaya ng sinabi sa akin ni Apo Guido. Sana nga'y tuloy-tuloy na yan, apo. Dahil wala akong ibang hinahangad kundi makita kang bumabalik na sa dati at maging masaya. At ang paglalasing mo ay gagawin na lamang kapag kailangan mong maging malakas at matapang dahil may tao kang kailangang tulungan. Huwag po kayong mag-alala, Lola Luciana. Dahil alam kong di magtatagal, mangyayari't mangyayari po yun. Napangiti na lamang si Lola Luciana dahil malaki ang pag-asa niya na magiging maayos na muli ang buhay ng apo at magiging malaking bahagi nun si Clarita at Nico. May mga pagkakataon na ang kapintasan ay nagiging katangian, lalo na kung ito ay makatutulong sa ating kapwa at magagamit para sa mas mabuting bagay.